Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan naman natin ay yung pinaplano ng ating administrasyon ngayon, ating gobyerno ngayon, partikular kay Pangulong Bongbong Marcos, ay yung pagdadagdag ng bagong normal na ginagawa at yung pagseremony, yung pagkanta ng lupang hinirang, yung panatang makabayan. Siyempre, aside na dun yung pagdadasal. So, ngayon, may idadagdag sila. So, pirmado to ng executive secretary. So, parang lumalabas, batas na rin to. So, kasi mandatory na idadagdag itong sabihin natin to, bagong panuntunan uli tuwing may flag ceremony. So, ano itong idadagdag ng ating gobyerno at makakatulong ba ito sa atin? So, panoorin po natin itong balitang ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, alamin po natin, ano ba itong idadagdag ng gobyerno natin na ito ba ay makakatulong sa ating mga Pilipino? So, panoorin po natin ito. Para raw maitanim ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas, bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, nais ding ipakanta ang Bagong Pilipinas Hymn tuwing flag ceremony sa mga opisina ng gobyerno at paaralan, pati na rin ang pagbigkas ng Bagong Pilipinas Pledge. Nakatuto, si Nico Wahe. Bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, ipakakanta na rin ang Bagong Pilipinas Hymn. Doon pa lang sa yung idadagdag Bagong Pilipinas Hymn. So talagang intended to para kay Pangulong Marcos. Dahil ang ginamit niyang plataforma nung panahon ng eleksyon, nung kampanya is yung Bagong Pilipinas. So bagong muka. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. So, ayan yung ginamit lang ngayong branding, kumbaga. So, dito, ipinapakita lang na talagang gusto nilang tumatak. Although, nandun na siguro yung, yung para maging makabayan tayo, yung mga kabataan natin ngayon, or yung mga current na, mga Pilipino ngayon, is mas madagdagan pa yung pagiging makabayan. Pero kasi, sa isang side kasi, hindi mo pwedeng alisin din na talagang ginagawan nila ng paraan na itong mga Marcos is mas makilala or mas alam niyo yun yung maliban dun sa martial law na kilala sila, kailangan manatili yung pangalan nila sa pamamagitan nitong mga ganitong klaseng advokasya na or mga sabihin natin ipinagbabawal na teknik tong itong galawang ganito. Kasi since kung imamandatory yan na talagang every flag ceremony, talagang tatatak yan sa mga Pilipino. At siyempre, kakakibat niyan, kayo ba nang galing yung pledge na yan? So, siyempre, galing sa Administrasyong Marcos. So, andun na yung magkakaroon ng every time na kakantahin niya, kahit hindi na siya yung presidente, tapos na yung kanyang administrasyon, mananatili pa rin yung pangalang Marcos dahil nga sa ganitong klaseng pledge. So parang medyo hati para sa akin, medyo hati yung ko dito, yung opinion ko dito kasi okay lang kasi sana kung hindi yung title ba hindi nakakaakibat doon sa plataforma ni Marcos nung panahon ng eleksyon. Kasi ang linaw-linaw, Bagong Pilipinas, 'di ba? So, 'yan yung ginamit nilang plataforma nung eleksyon. So, hanggang ngayon, since siya na yung may hawak ng gobyerno, parang lumalabas, talagang rebranding na yung ginagawa niya. So, andun na yung hindi na pwedeng tanggalin na kumbaga masasapawan na yung ibang issue tungkol sa mga Marcos. Kaya medyo hati yung opinion ko rito. Sa Memorandum Circular Number 52 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin nitong June 4, inaatasan ng government agencies kasama ang government-owned and controlled corporations at higher educational institutions
na kantahin ng bagong Pilipinas hymn sa lingguhang flag ceremony. Kailangan din bigkasin sa flag ceremony ang bagong Pilipinas Pledge. Para raw maitan... So ito, mandatory sa lahat ng government office, GOCC, o mga tulad ng mga PAGCOR, ng PCS, o mga ganun ba. So mandatory kahit sa mga government-owned na eskwelahan, yung mga state university. So obligado silang bigkasin itong bagong pledge na to. So nakasulat dito, bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong sinasabuhay ang bagong Pilipinas. So talagang andon yung yung propaganda ng Unity Team, yung bagong Pilipinas. Talagang hindi nila tinanggal doon. So medyo nakakataas lang ng kilay. So buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. So palaging dadalhin sa puso't isip, diwa ang aking pagmamahal sa kultura ng bayang sinilangan. So medyo okay naman. Kaysa ng bawat mamaya, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa mga pandaigdigang pamantayan. So maganda naman, maganda yung mga sumunod na parts na. Yun lang medyo para sa akin yung nasa ibabaw ay talagang yun yung mas yung mas may bigat kasi nga siyempre yun yung una makakabisado kung tutuusin . So bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas, bagong mukha. So andun talaga yung may intention. So hindi natin alam kung ano yung intention ba to, maganda o hindi maganda. So depends kung paano titingnan. Pero para sa akin medyo andun na yung yung intention na talagang tatatak na sa Pilipinas, sa mga Pilipino, sa kahit sa mga susunod na henerasyon kasi mandatory to. So inuutos sa mga sa mga eskwelahan. Siyempre, alam naman natin public school, mga government offices, araw-araw, weekly kailangan nilang banggitin yan. So tuloy lang natin, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikiloko ko sa mga adikain ng pamahalaan dahil sa kaunlaran ng hindi lamang responsibilidad ng ilan. Sinusulong ang pangangalagaan ko ang karangalan ng kalayaan, interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam, malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. So, una tsaka dulo, nandun yung bagong Pilipinas. So, tingin ko bit-bit dito pati yung yung slogan din ng partido ni Pangulong Marcos. So, medyo medyo nakakataas talaga ng kilay na bakit kailangan gawing mandatory kagad to. At sa napakaagang panahon. So, siyempre, since sabihin natin pwedeng bawiin yan kasi circular lang naman ng Pangulo, hindi yan batas, kumbaga circular lang yan. So, parang pwedeng ituloy, pwedeng hindi. Pero yun nga, since may 3 taon pa si Pangulong Marcos, so 3 taon yan na bibigkasin weekly ng mga government offices, ng mga public school, ng mga government-owned corporation. So, parang dito pa lang meron ng halong alam niyo, may halong politika. Kasi parang may part dito na kasama to sa pangangampanya na para sa 2028. So, pwedeng ganun dahil siyempre kung gagamitin nilang slogan pa rin yung bagong Pilipinas at weekly babanggitin to sa mga flag ceremony, instant pangangampanya. So malaking malaking advantage to dun sa mga bubuo ng papalit, no, or sabihin natin mga susunod na i-endorse ng administrasyon. Sa bawat nagtatrabaho sa gobyerno ang prinsipyo ng bagong Pilipinas na siyang brand ng gobyerno at pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Inilalarawan ng bagong Pilipinas bilang may prinsipyo, may pananagutan at maaasahang gobyerno na pinagtibay ng mga nagkakaisang institusyon ng lipunan. Pero may ilang tutol sa utos ng Malacanang. Ayon kay House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi na raw ito kailangan pa.
Kasi parang nire-revise na naman nito yung history. No, nakita naman natin yung panahon ng martial law. Tapat na ako doon sa lupang hinirang saka yung panatang makabayan na nire-recite kada flag ceremony. So hindi na kailangan itong mga branding. Naku, okay naman tong ginawa nito ni Franz Castro yung pagkontra. Pero kung medyo papansinin nyo, medyo malabnaw. Hindi tulad ng panahon ni Pinoy at panahon ni Pangulong Duterte na talagang exaggerated. Na talagang pag nagbigay sila ng statement, talagang alam niyo na talagang hangsagad hanggang buto yung pagtuligsa sa administrasyon. Pero ngayon, di ba parang napakalamya na ang iaano mo lang dito, ang ibabangga nilang is martial law lang. Na medyo, kung titingnan nyo, medyo napakalamya. Kaya nakakapagtaka talaga na yung panahon ngayon na oo, andun yung sinasabi ni Pangulong Marcos yung unity team na pag-isay niya yung ating bansa. Pero pagdating dito sa mga aktivistang to, medyo nakakapang di ba, nakakapag duda, nakakapang maghihinala ka. Bakit ganito yung galawan ngayon itong mga sinasabi nilang opposition sila yung opposition, pero hindi mo makikitang yung bigat or yung tapang ng pagiging opposition nila, wala. So nandun yung parang pigil sila dahil siguro may nakukuha silang pribilehiyo or di ba? Nakakapagtaka lang na kung sa ibang administrasyon yan, malamang nagrally na itong mga to. At hindi papayag at mag-iingay itong mga to. Siyempre parang extension talaga to ng pangangampanya. May part dito ng extension ng pangangampanya dahil pag binitbit ng administrasyon sa susunod na mga kampanya sa eleksyon, yung bagong Pilipinas, napakalaking advantage nito. So, kayo po, ano bang take nyo rito sa bagong kautusan ng Pangulo na isabuhay uli or magdadagdag ng pledges na mga ganito sa mga flag ceremony. So ano bang magiging take nyo rito? Makakabuti ba to para sa mga Pilipino o ano lang to, parte lang ng pamumulitika ng ating gobyerno? So yun lang. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless and take care.